Mga panukalang batas na aprobado na sa Kongreso at nakapila pa sa Senado. Yan ang bubusisi ni Professor Antonio Contreras dito sa Punto de Vista. Maraming salamat, Dayan. Alam niyo po, hindi po natin inaalisan ng kapangyarihan ang Kongreso at kasama na doon ang Senado at ang mababang kapulungan para mag-conduct ng mga hearings. Importante yan. Pero sana naman yung mga hearings nila ay may katuturan, may patutunguhan, sapagkat sila po ay hinalal ng bayan para pagsilbihan ang interes ng bayan. Kaya po natin pinupuna ang mga hearings katulad ng nangyari ngayon sa PIDEA Leaks kasi hindi malinaw kung saan patungo. Nababanggit ko to sapagkat marami pong mga panukalang batas na aprobado na sa mababang kapulungan, ngunit sa Senado ay para bagang walang nangyayari. Unahin po natin ang National Land Use Act. Ano pang layunin ng batas na ito? Na magkaroon na ng permanenting boundary ang ating mga forest lands at mga protected areas. Ang nakalulungkot po dito po, ito po ay direktiba mismo ng saligang batas. Kung babasahin po natin ang Section 4, Article 12 ng saligang batas, nakalagay po doon, Congress shall as soon as possible delineate these boundaries. 1987 pa po ito. Hindi ko alam kung anong naiintindihan natin sa as soon as possible. Kasi sa pagkakaintindi ko sa as soon as possible, sa madaling panahon, sa lalong madaling panahon, 1987 yan. Marami na pong pagtatangka ang Kongreso na ipasa ang National Land Use Act. In fact, ilang beses na yan nakalusot sa third reading sa mababang kapulungan. Noong 18th Congress, nakalusot na yan sa mababang kapulungan. Pero namatay sa Senado. Walang nangyari. Inupuan ng committee ni Senator Cynthia Villar. Sa ngayon naman, noong 2023, ifinail uli. Alam niyo po yung sa Kongreso, ipaliwanag ko, kapag 3 taon po ang buhay ng isang Kongreso, kapag every election, nagre-rewind po lahat yan. Pag meron kang panukalang batas at hindi yan na-aprobahan, ay sa susunod na Kongreso, i-refile mo yan. Ganyan po ang nagyari sa National Land Use Act. Noong 18th Congress, nakarating sa third reading na aprobahan ng House, namatay sa Senado. Kailang i-refile ngayon. Ngayon, last year, na-approve na naman ang NALUA, National Land Use Act. Sa third reading, hindi ko alam kung anong nangyayari sa Senado. Ang isa pang panukalang batas na kailangan natin ang Sustainable Forest Management Act. Ilang beses na po yan final, taon-taon na. Alam niyo po ang Forestry Code na sinusundan natin, yung PD 705, 1975 pa yan, panahon pa yan ng Amang Marcos, ang ama ng Pangulo, siyang presidente. Ano ng panahon ngayon, hindi pa nababago. Marami na pong pagtatangka ang sektor ng forestry na magdulog ng isang panukala para maribisa ito. At ito ay ilang beses na rin aprobahan sa third reading sa House. Pero pagdating sa Senado na namatay. So, itong mga panukala batas, mahalaga to sa kalikasan natin. Alam natin, umiinit ang panahon, may climate change. May El Nino, pagkatapos magkakaroon naman ng La Nina, baha naman ang ating susuungin. Importanteng pangalagaan natin ang ating kalikasan. Pero mga panukalang batas na mahalaga ay namamatay sa Senado. Ito na naman ngayon, meron tayong bagong abangan sapagkat itong rice tarification law. Ito po ay pinag-uusapan na sa mababang kapulungan pero maraming senador ang medyo may agam-agam dito kasama na mismo ang chair ng committee na sa Senator Cynthia Villar. So marang may common denominator yung NALUA, inupuan, yung Sustainable Forest Management na upuan, namatay na lang kahit na-aproban sa third reading sa House, sa committee ni Senator Cynthia Villar. Ano ba madam? Ano ba dapat ang gawin natin para ito ay maaprubahan? Hindi ko sinasabing huwag tayong magkaroon ng investigasyon pagdating dyan sa PIDEA Leaks na yan. Importante lang ayusin natin na may kredibilidad ng mga witnesses at may patutunguhan. Hindi ko sinasabing huwag natin imbestigahan itong nangyayari kay Apollo Kibuloy. Kung meron bang public interest dyan, di ituloy natin, goora tayo dyan. Hindi ko din sinasabi, huwag natin pakialaman itong citizenship, nitong mayor ng Bamban.
Importante din yan kung kinakailangan sapagkat yan ay ipaglabag sa batas. At lalong hindi ko sinasabing huwag nating bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng investigasyon dito sa mga secret deals di mo na nangyari sa pagitan ng dating administrasyon at ng China. Importante yan para sa soberanya natin. Pero sana naman, meron din tayong panahong inilalaan sa mga mahalaga. Mas mahalaga pa to sa kalikasan to. 1987 pa po, Madam Villar, sinabihan na tayo ng mismong konstitusyon. Ano po ang hindi natin naintindihan sa shall as soon as possible? Abay, 1987 na, makikita, next year may eleksyon na uli. Matatapos uli ang buhay nitong kongresong ito. Kailangan bang i-refile na naman sa susunod itong naluwa at itong Sustainable Forest Management Act? So, ayusin natin. All of you were elected there to pursue the interest of the people. Kami po ang mga boss. Interest po namin dapat ang sinusulong. Gawin po natin ang ating trabaho. Huwag tayong masyadong nalululun sa mga hearings na papogi in aid of elections or baka pa nga in aid of destabilization. Magkaroon naman tayo ng panahon para sa mga panukalang batas na talagang mahalaga sapagkat yung mismong planeta natin, yung kalusugan ng planeta natin ang naka at stake dito. So, yun lang po, panawagan. Sana naman po sa kongresong ito aprubahan na ng National Land Use Act at maaprubahan natin ng Sustainable Forest Management Act. Matagal na po yan. Hindi na po nakakatuwa na pag matapos ang kongresong ito ay wala pa rin. So yan lamang po ang aking punto de vista ngayon. Maraming salamat. Balik sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.